Sige, ang una, yan. Ano po, basahin natin. 1, 2, 3. Belt of truth. Sino rito yung may belt ngayon? Ano mangyayari sa inyo pag walang belt? Maluwag. Tingnan mo, maluwag lang. Yan. So sabi nito, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Ano po yung sinasabi dito na belt of truth? Ibig sabihin po, ito yung katotohanang nagpalaya sa iyo. Amen po ba? Sino rito yung napalaya dahil sa katotohanan? Amen. Amen. Parang hindi pa malalaya ah. Sino rito yung napalaya dahil sa katotohanan? Amen. Yan. Ibig sabihin, dahil sa katotohanan natanggap mo, ang buhay mo ngayon ay mayroong direction and purpose. Ulitin ko, dahil sa katotohanan natanggap mo, ang buhay mo ngayon ay mayroon ng direction and purpose. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may purpose na ba direction buhay mo? Yan. Alam niyo po, ang katotohanan, ayan po yung maglilid sa atin dun sa dapat lakaran natin. Amen? Kaya nga napakahalaga, ang ganda ng ang ganda ng pagkaka-example niya sa Apostle Pablo, yung katotohanan, i-belt mo sa sarili mo. Kasi pag belt mo, kahit anong hatak, tatanggal hindi. Hindi. Sino rito yung nakasakay na ng tawag dun yung tumatawid sa lubid? Zipline, yan. Yung zipline, ano yung kailangan dun? Di ba yung mga belt, kailangan maayos yung mga harness? Belt yun eh. Kasi kapag nakaayos na maigi, pag sinabit yun, hindi siya malalaglag. Anong direction na pupuntahan niya? Mula point 1 to point B. Di ba? Dire-diretso. Pero pag natanggal yun, point 0, patay. Di ba? Amen po ba? Nakikita natin? Kaya kailangan yung belt dapat matibay. Kapag tinignan po siguro natin yung belt noon ng mga centurion, siguro yung mga, matindi yung belt nila. Hindi yung basta-basta. Matibay yun. Amen po ba? Belt of, ano daw po? Truth. Dahil yung truth ngayon, ano daw po yun? Ay magbibigay sa ng sense of direction and purpose. Yan gusto mong kalaban, walang direction buhay mo eh. Ang gusto mong kalaban, mawala yung purpose ng buhay mo. Amen? So kailangan meron kang belt of truth. Next natin, ano daw po yan? Breastplate of righteousness. Saan po ba nakalagay ang breastplate? Sino nakakaalam? Sa ulo daw. Sa ulo. Breast. Sa back. Then isa, sabi lang, breast, siyempre. Yan. Breastplate of righteousness. Dito yan actually papagayan na kayo. Parang diamond yan, di ba? Nakalagay dito. Yan. Bakit? Saan siya malapit? Sa puso. Sa puso. Yes. Parang ikaw sa puso kung malapit. Nasa loob na. Ganun dapat. Bakit? Ang righteousness dapat malapit sa puso. Amen po ba? Kasi ano daw po ang puso natin? Deceitful. Amen? Pero kailangan daw, pinangahawakan natin sa ating puso lagi ang righteousness. Sabi ko nga, kailangan ko pa bang ipaliwanag sa inyo yung righteousness? Parang sa book of Ephesians, ginapag-uusapan yung righteousness eh. Amen po ba? Yung bang bagay na alam mo na dapat ginagawa mong tama. Alam mo makituwiran. Amen po ba? Alam mo nararapat. Amen po ba? Ang tanong kasi sa atin, mayroon ba nakakabasa ng puso natin? Si Lord lang, di ba? Kaso nga lang, minsan isip natin, parang hindi nababasa ni Lord. Kaya kung ano-ano nilalagay mo sa puso mo ngayon. Hatred, no? Southern, ano ba mga ano? Alam mo ba yung greed pwedeng mapunta rin sa puso? Mahirap yun. Jealousy, yan ano? So dapat, ano daw po ang nilalagay natin sa ating puso? Righteousness. Ayun po yung dapat pangsalag natin. Ano? Pansalag natin sa pwedeng i-input sa atin ng kalaban para maging deceitful muli ang ating puso. Malinaw po ba yan? Yan. So ano yung una? Belt of truth. Pangalawa? Hallelujah. And next po natin, dito tayo ngayon magkakaalaman. Fitted with the gospel of peace. Ayan. Ibig sabihin daw po, ang mga Kristiyano, paano niya mapaglalabanan ang atake ng kalaban? Ito po,
Ang isang taong talunan ay yung isang Kristiyano na hindi marunong mag-share ng salita ng Diyos. Ulitin ko, ang isang Kristiyanong talunan ay isang Kristiyano na hindi kayang i-share si Kristo. Masakit pakinggan, ano? Pero katotohanan. Kaya nga sinabi doon, put on the whole armor of God. So fitted with the gospel of peace. Pag sinabing gospel of peace, ayan yan. Yung tawag doon yung mabuting balita. Gano'n ba kahanda ang paa mo? Tingnan nyo nga mga paa nyo. Di ba ang gaganda, ang handang-handa, may nakasapatos. Pero hanggang saan aabot dyan? Sa pag-abot sa mga nangangailangan kay Kristo. Amen po ba? So, sabi nga po dyan, alam niyo po ba na sinasabi that the gospel is God's power unto salvation. Natatandaan yung sinasabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel. Tandaan nyo? For it's the power of God to bring salvation. Sa una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga hindi, di ba? Ibig sabihin, kapag alam mong i-share ang gospel, alam mong i-share ang mabuting balita, kapatid, meron kang lakas na taglay. Amen po ba? So, sabi nga po dyan, fitted with the gospel of peace. Hallelujah. I pray na uunawaan natin. Pang-apat, shield of faith. Sinabi sa'yo, hindi ka pa rin nagbago. Walang pagbabago sa'yo, gano'n ka pa rin. Simba-simba ka dyan, huwag ka na magsimba. Wala naman nagbabago sa'yo eh. Anong kailangan mong gawin? Ano ba? Ano to pag ganito? Dito yung si April Boy. Ano yan? Kunwari lang, meron akong kalasag. Sabi niya po, kalasag. Ayan, pakasabi kasalag kalasag. Pag sinabing kalasag, ano yun? Shield. Amen po ba? Ang kalaban, di ba sinabi ko nga sa inyo, kapag may nagsasabi sa inyo na hindi tama, na hindi maganda, inaatake yung pagiging Kristiyano mo, yung kalaban na nasa likod niya, ang totoong nagsasabi sa kanya, nasabihin sa'yo. Alam niyo po ba ano ang representation ng atake ng kalaban? Flaming arrows. Hindi lang basta arrow, flaming arrows. Bakit ka flaming arrows? Kasi kapag tumusok sa'yo, sa laban dati, kapag tumusok sa'yo ang flaming arrows, masusunog ka rin. Amen? Kasi kapag araw lang, tusok lang, tulo dugo. Parang yung laro lang natin dati, no? Saksak puso, tulo dugo. Ayan. Pero hindi yun. Tumusok, may apoy, sunog ka. Ganun ang gusto ng kalaban. Na kapag inatake ka niya, yung pananampalataya mo, inatake niya, gusto niya sunugin yung pananampalataya mo. Alam sabihin mo, wala yung pananampalataya mo. Matibag yung pananampalataya mo. Kaya naman noong unang panahon, kailangan nila ng shield. Kasi matindi yun, pag tinamaan ka ng flaming arrows, masakit yun at mamamatay ka dun, sunog ka pa dun. Pero kapag may kalasag ka, ano mangyayari? Mahaharang mo. Kaya nga dapat ang pananampalataya natin, pinapatatag natin. Ang pananampalataya natin, ine-exercise natin. Huwag ko na sabihin basta may pananampalataya ako. Hindi. Sa bawat nangyayari sa buhay mo, i-exercise mo yung faith mo sa Panginoon. Ulitin ko nga. Sa bawat nangyayari sa buhay mo, i-exercise mo yung faith mo. Pagtibayin mo yung pananggalang mo. Dahil ang pananampalataya mo ang pananggalang mo. Amen po ba? Ang pananampalataya mo, taglay tayo sa Panginoon, yun ang pananggalang natin. Sa anumang atake sa atin ng kalaban. Sa anumang ihampas sa atin ng kalaban. Kaya nga di ba pag inaatake yung pananampalataya natin, may narinig tayo mga katuruan. Nasasabi natin, Lord, ito po yung pananampalataya ko. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo, nabuhay kang muli at ikaw ay muling babalik. Ito yung pinanampalatayanan ko. Kaya ako naligtas dahil nananampalataya ako sa iyo. Kahit ano sabihin nila, sinabi mo sa iyong salita. Amen po ba? Amen. Ganun ba pinangahawakan natin pananampalataya tungkol sa kaligtasan natin? Amen.
Baka mamaya magsabi sa atin dyan, ay hindi, gumawa ka ng mali. Impyerno ka na. Hindi ka rito kasama sa church namin. Impyerno ka na. Change. Amen? Bibigyan ko lang kayo ng example, pero mas marami pa ang aatakihin ng pananampalataya ng bawat isa sa atin dito. Pero I pray, maalala nyo yan. Ano yan? Shield of faith. Sa lahat ng yan, alam mo sa totoo lang, ito yung pinakamatindi. Shield of faith. Kasi sa huli, no? Ayun ang pangahawakan mo, pananampalataya. Amen po? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Next. Ayan. Ano daw po? Helmet of salvation. Saan nilalagay ang helmet? Ulo. Sa ulo. Hindi sa siko. Ayan, paalala yan sa mga nagmumotor. Ang helmet nilalagay sa ulo, hindi sa siko. So bakit nga ba nilagay ng helmet ay sa ulo? Ang salvation dapat sa ulo. Amen? Lagi mong pakakatandaan, lagi mong itatak. Digabakan natin mga ulo natin. Kasi ang ulo, nandiyan ang utak. Lagi mong isaisip, niligtas ka na ng Panginoon. Sabi mo nga, hawak mo, niligtas na ako ng Panginoon. Niligtas na ako ng Panginoon. Ano man ang mangyari, mamatay ka o mabuhay ka, ligtas ka na ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya po napakahalaga niyan. Helmet of salvation. Ibig sabihin, yung hope mo ng kaligtasan ay nasa Panginoon. Hindi nawawala sa iyong isipan. Ano mga atake ng kalaban sa iyo, hindi ka naaalog, hindi ka nagkakaroon ng Alzheimer's disease. O kaya anong word doon sa isa yung kakalimot bigla? Yung amnesia. Amen? Kaya sila meron mga helmet eh. Kasi pag hand-to-hand battle na pwede mapukpok sila, at least meron panggalang, may protection sa ulo. Kaya sabi na helmet of salvation. Yung hope natin hindi nawawala sa isipan natin. Ito ay nasa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Dami na yan ha. Basahin nga natin bago tayo magtuloy. 1, 2, 3. Belt of truth, breastplate of righteousness, feet fitted with the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and next, alam ko, ito na yung pangalawa sa huli. Sword of the Spirit. Ano kaya yung sword of the Spirit? The Word of God. Word of God. Pag sinabing sword, ito na ngayon yung pang-atake mo. Amen? Sinabi sa'yo ng kalaban. Baka mamaya kasi ang ginagamit mo pa rin Word of God sa pang-atake ng kalaban, hindi appropriate. Amen? Ano pa, Pastor, anong hindi appropriate? Ang inaatake sa'yo ng kalaban, di ba? Hindi tungkol sa salvation mo. Inaatake ka niya tungkol sa isang kasalanan, pero ang sinasabi pa rin sa kalaban, John 3:16. Nakukuha natin? Gusto ko maging malinaw lang sa atin. Kaya po napakahalaga, dapat, tingin po kayo sa akin. Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano, yumayaman ka rin sa kaalaman sa salita ng Diyos. Amen. Ulitin ko, dapat ang isang Kristiyano, yumayaman ang kaalaman mo sa salita ng Diyos. Para kung saan ka atakihin ng kalaban, alam mo kung ano yung panglaban mo pabalik. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay, tawag doon, tinanong siya, Satanas doon sa wilderness, ginagamit sa kanya ng kalaban, Word of God. Twisted Word of God. Tinitwist ni Satanas. Pero ano pinababalik ni Jesus? Ano? Word of God din. Amen? Kaya nga, biruan natin dito, di ba? Mas astig ka pa ba kay Lord? Amen. Sa tingin mo ba, si Jesus nga, alam niya ang salita ng Lord, tas tayo, alam lang natin, John 3:16. Kapatid, huwag po. Lumawak po ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Lumawak po ang ating mga paggagamiting mga verses, no? Panglaban sa kalaban. Amen po ba? Amen. So, anong ibig sabihin mo, Pastor? Magbasa ka at mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Ulitin ko po, magbasa ka at mag-aral ka ng salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag po natin balagalayin ang bagay na yun. Marami po, oo, linggo-linggo nag-church, umatid,
prayer meeting. Pero kapag ikaw, hindi mo pinapakain ang sarili mo sa bahay mo ng salita ng Lord, walang mangyayari sa iyo. Nakukuha po natin. Kaya nga sabi dyan, sword of the Spirit. Sige nga, ganun kayo. Ito, gawin lang natin gesture ha. Ganun po kayo. Yan, ganyan. Ano ba, hawak niyo yung espada. Ngayon, tatanungin ko kayo, pikit kayo. Gaano kaya kahaba ang espada? Ano ibig sabihin nun? Ibatay mo sa kaalaman mo sa salita ng Diyos yung haba ng espada mo. Gaano kaya kahaba ang espada mo? Singhaba lang ba yan nung pangkutkot ng kukol? Ng nail cutter? Singhaba lang ba yan ng ice pick? O masasabi mo talagang sword ang haba niya? Sige po. Mga kapatid, ba't ko ginawa yun? Para ko ma-challenge ang bawat isa na yung espadang hawak mo, pahabain mo. Isabihin, palawakin mo ang salita ng Lord sa buhay mo. At hindi mo lang basta pahabain, patanimin mo. Amen? Amen. Sabi nga, di ba, ang salita ng Lord ay katulad ng isang tabak na may dalawang tanim. Ito ay nakaka-penetrate sa buto, sa kailaliman. Amen po ba? Kaya, pwede ba? Yan. Maaari po ba? Sabi ko nga, number 3 na tayo, pero ang haba, Pero kasi ang ganda ng ng Lord eh. Sword of the Spirit. Pwede ba ang ating mga, tawag doon, mga espada, pahabain natin, patalimin natin. Huwag natin iwanang mapurol. Huwag natin iwanang napakaliit pa rin hanggang ngayon. Kapatid, pagyamanin mo ang kaalaman mo sa salita ng Lord. Pagyamanin mo ang mga pinangahawakan mong pangako ng Lord. Mga pinangahawakan mong pinag-uutos ng Lord. Huwag tayo puro pangako lang ng Lord. Baka namimili ka lang puro pangako lang. Kapatid, ang daming utos ng Lord dyan. Mga dapat mong gawin. Pagyamanin natin ang salita ng Lord sa buhay natin. Para meron tayong panglaban sa kalaban. Yung sword of the Spirit. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Next. And alam ko, last na to. Pray in the Spirit. Ano ibig sabihin yan? Sino dito ang buhay ng Espiritu? Lahat tayo. Kasi tayo ay na-born again. Ano yung na-born sa atin again? Yung Spirit. So, we have the ability to pray in the Spirit. Amen po ba? Ang maganda rito, pag binasa natin, napakaganda. Ang maganda rito, pag binasa natin, napakaganda. O, diba? Puro maganda talaga. Sabi rito, and pray in the Spirit on all occasions. Ulitin ko po. Pray in the Spirit on all occasions. Ang sabihin ng on all occasions, sa lahat ng pagkakataon panahon. Ano man ang mangyari, dapat daw tayo laging manalangin. Can I hear an amen? Amen! Huwag kayong mag-alala. Kasi may instruction dito, with all kinds of prayers and requests. Sino lagi may request? Amen. Sinama na nga niya Apostle Pablo kasi alam niya, ang tao ma-request. Amen? But then sinabi dito, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Hallelujah! Salamat na lang. Kasi hindi lang sinabi pray lang, pero kahit pala yung mga request mo. Kasi alam din ng Lord, lalakas ka rin kapag natanggap mo yung request mo. Amen. Amen po ba? Amen. Sinabi rin dito, with this in mind, be alert and always keep on praying. Isa po sa panahon na malalaman mo na ang isang Kristiyano ay alerto kapag siya ay laging nananalangin. Ulitin ko po, malalaman po ang isang Kristiyano ay laging alerto kapag siya ay laging nananalangin. Ano ang nangyari dun sa 3 apostol na kasama ni Jesus? Doon nananalangin siya. Tulog. Pagbalik niya, sinabi, manalangin din kayo. Kaya nga doon nabanggit, diba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang isang Kristiyano na alerto, laging nananalangin. Kaya nga sinabi dito, with this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Kanina,
Lagi ka daw manalangin in all occasions sa iyong mga sariling panalangin, sa iyong mga request. Pangalawa, matuto kang ipanalangin ang kapatid mo sa pananampalataya. Amen. Pinapanalangin niyo ba si Pastor? Amen. Amen. Yes. Nagka-pray niyo si Pastor? Amen. Salamat. Kasi kailangan ko ng prayers niyo. Every day. Pinag-pray niyo ba si Ate Ruth? Amen. Si Ate Yen? Si Kuya Jury? Amen. Si Ate Abby? Lahat nakakilala natin dito. Yes. Kailangan natin pinag-pray. Amen. Bakit? Kasi lahat kailangan ng panalangin. Yes. Kaya nga, ang ganda ng word na to. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. At kung sino pa yung nakilala mo, nakapananampalataya mo, na binibigay ng Lord sa isip mo habang nagpipray ka. Alam niyo, may gift din nung ganyan. Nung habang nagpipray, bigla may pumapasok, pangalan. Pa-email ka na, may nadagdag pa. Ay, pa-email ka na ulit. Totoo. Meron pong time na pag nananalangin ka, ni-instruct ka ng Lord na mag-pray para sa ibang tao. At magugulat kayo, ang dami po na patotoo na. Yung kamananampalataya na to, bumabiyahe sila. Nung time na yun, may nangyari hindi maganda pero naligtas sila. Tapos nung pinatotoo nila, biglang naalala ng isang tao, pinag-pray ko sila ng time na yun. Nanungusap sa akin ng Lord, ipag-pray ko sila. Kaya huwag niyo pong babaliwalain kapag ang banal ng Espiritu Santo merong in-instruct na tao ipag-pray ninyo. Ipag-pray natin. Because they need our prayers. Amen po ba? So, hindi ko magagawa yan ng isang taong hindi alert. Alam mo sabihin, hindi niya buhay ang pananalangin. Sa FCC, it is our prayer na bawat isa buhay natin ang pananalangin. Kaya nga ang description ng sa house of God, house of prayer. House of prayer. Ibig sabihin na nagpapatatag, kaya nga tawag natin backbone of the church, ano? Prayer. Ano ang nakakapag-connect sa atin sa bawat isa? Panalangin. Amen po ba? Kaya nga dito, tignan niyo sa Apostle Pablo. Sinabi niya sa verse 19, pray also for me, that whenever I open my mouth, sabi niya, ipanalangin niyo ako lagi upang sa tuwing aking bubuksan ang aking labi para sabihin kung ano ang pinapayag ng Panginoon ay magkaroon ako ng lakas ng loob. Ano daw po? Magkaroon siya ng lakas ng loob. Pero ano ang hinihingi niya? Panalangin. Hindi niya sinabing apostle na ako kaya hindi ko kailangan ng prayers niyo. Mas malakas ang pananampalataya ko, mas mataas ako sa inyo. No. Pinapaalam niya na ang bawat Kristiyano kailangan nagpapanalangin tayo sa isa't isa. Amen po ba? Kaya nga po mga kapatid, sa umagang ito, napakayaman po yung tinatawag na whole armor of God. Ito ang kailangan natin para mag-stand strong tayo laban sa atake ng ating kalaban. Nakuha po ba natin? Yung mura na ko umiiwas para hindi ko siya makita. Ayan. Ibig sabihin po, let us put the whole armor of God. Basahin nga po natin ulit sabay-sabay. 1, 2, 3. Belt of truth, breastplate of righteousness, feet fitted with the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, and pray in the Spirit. Ano yung point number 1 natin? Para tayo mag-stand strong, know the source of strength. Pangalawa, know who true enemy is. At pangatlo, put on the whole armor of God. Bakit kaya dyan ang tapos, si Apostle Pablo? Kasi nga po, sa buhay Kristiyano, ang iglesia, merong kalaban. At hindi lang po basta kalaban, kundi kalaban umaataka sa atin lagi-lagi. At kalaban na gusto tayong atakihin sa panahon hindi tayo handa. Kaya naman, pinaalala sa atin kaya ni Apostle Pablo, we need to know the source of strength, we need to know who our true enemy is, and we need to put on the whole armor of God. Ang mga bagay na ito ay pinagbalog na sa atin ng Diyos, mga kapatid.
Sabi nga ready to use. Sabi nga po, ready to use. Meron kang ready to cook eh. So ito, ready to use. Handa na, pwede nang gamitin anytime. Pwede mong gamitin sa anumang oras. Para mag-stand strong tayo in our spiritual battle. Mga kapatid, paalala ko muli, malinaw na sinasabi sa salita ng Lord, we are in a spiritual battle. We are in a spiritual battle. Kaya dapat hindi tayo makukot na tayo ay hindi handa, but then, dapat lagi tayong handa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon natin lahat ay tumayo. At tayo po ay